Ang bulong ng kapre, sumpa ng itim na pag-ibig. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang matandang puno ng balete na pinaniniwala ang tahanan ng isang mahiwagang nilalang, ang kapre. Maraming kwento na ang lumaganap tungkol sa nilalang na ito. Ayon sa matatanda, may isang dambuhalang nilalang na mahilig manigarilyo at magmanman sa mga kababaihan mula sa kanyang pungad sa itaas ng puno. Subalit hindi naniniwala rito si Isabel, isang dalagang kilala sa kanilang nayon sa kanyang taglay na kagandahan. Isang gabi habang pauwi mula sa bahay ng kanyang kaibigan, napadaan si Isabel sa lumang balete. Dala ang isang ilawang dikas, binilisan niya ang lakad nang biglang humangin ng malakas. Napayakap siya sa kanyang sarili nang may marinig siyang mabigat na hininga mula sa itaas ng puno. "Tinitingnan mo ba ako, Isabel?" Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis siyang napalingon. Sa taas ng balete may isang aninong nakadungaw. Tangkad ito. Malaki ang katawan at may usok na lumalabas sa ilong nito. Kapansin-pansin ang malalaking pulang mata na animoy nagbabagang-baga. Nakatitig ito sa kanya, nakangisi habang unti-unting bumababa mula sa puno. Takot na takot si Isabel. Sinubukan niyang umatras ngunit parang may humahatak sa kanya pabalik. Pakiramdam niya ay pinanghihinaan siya ng katawan. Ang hangin ay lumalakas o waring may bumubulong sa kanyang tenga ng mga salitang hindi niya maintindihan. "Matagal na kitang pinagmamasdan, Isabel." Malamig na bulong ng tinig mula sa dilim. "Dito ka na lang, hindi mo ba ako gusto?" Nanginig si Isabel. Ngayong malapitan na niya itong nakikita, malinaw ang aninong nilalang. Isang dambuhalang lalaki, may balat na tila sinunog ng kahoy at nanlilisik ang pulang mga mata. May tabako ang hangin at unti-unting bumabalot sa kanya ang usok na lumalabas sa bibig nito. Napaatras si Isabel. Pilit pinipigilan ang sarili na mapasigaw. Pero biglang lumitaw ang isang malaugat na kamay mula sa likuran niya at mahigpit siyang hinawakan sa balikat. Hindi na siya makagalaw. Animoy nakakadena siya sa lugar na kinatatayuan niya. "Huwag kang matakot, Isabel. Matagal kitang hinintay." Bulong ng malalim na tinig mula sa dilim. Napatinangala siya at sa isang iglap lumitaw ang kabuuan ng nilalang mula sa ulap ng usok. Isang higanteng nilalang na nababalot ng itim na balahibo, may pulang naglalagablab na mata at bibig na naglalabas ng makapal na alingasngas ng usok. Napahiyaw siya sa takot subalit parang natigil ang oras. Ang kanyang mga paa ay nanigas sa lupa. Mula sa kanyang kinalalagyan unti-unting bumaba ang halimaw. Ang kanyang mga kamay sing itim ng uling at sing laki ng mga kahoy ay marahang dumantay sa kanyang balikat. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. "Hindi mo ako kailangang katakutan. Matagal na kitang iniibig, Isabel." At sa isang iglap parang hinigop ng malamig na hangin si Isabel. Walang sino man ang nakakita sa kanya simula noon. Naging tahimik ang dating maingay na nayon. Walang naglakas loob na pumunta sa lumang balete. Ilang taon nang lumipas, may isang batang naglalaro malapit sa balete. Bigla itong napatigil nang marinig ang isang mahinang bulong. "Man mo po." Napatingin ang bata sa puno at nanlaki ang mga mata nang makita niya ang isang malabong imahe ng isang babae sa gitna ng mga ugat. Nakaputing bestida, walang saplot sa paa at may malulungkot na matang tila humihingi ng saklolo. Takot na tumakbo ang bata papunta sa baryo. Simula noon, may mga ulat ng mahihinang tinig na humihingi ng tulong tuwing sasapit ang hating gabi. Minsan may mga nakakakita ng usok na lumalabas mula sa ilalim ng puno at may maririnig na mahinang tinig na tumatawag sa pangalan ni Isabel. Subalit walang sino man ang naglakas loob na sumagot dahil sa kanilang baryo, may isang kapre ang patuloy na naghihintay sa kanyang babaeng iniibig.
Isang pag-ibig na hindi namatay kahit pa sa paglipas ng daang taon.